Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating pong goal dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay the power of God unto salvation, the gospel. Kung mayroong pinakamahalagang paksa na dapat pagtuunan ng pansin ng isang tao, wala nang mas mahalaga pa kundi ang paksa ng kaligtasan o masagot ang tanong kung paano nga ba maliligtas ang isang makasalanan. Well, bakit ito mahalaga? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Mark 8 verse 36, "For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?" Pagsamahin mo man ang kayamanan ng buong sanlibutan, ay hindi ito tutumba sa halaga ng isang kaluluwa kung ito ay mapapahamak. So napakahalagang bigyang pansin ang eternal na kahinatnan o eternal destination ng kaluluwa ng isang tao. Well, merong mga rason na nagpapahirap upang masagot ang katanungan na paano nga ba maliligtas ang isang tao. Isa sa mga nagpapahirap dito ay ang katuruan ng ibang mga relihiyon ng iba't ibang paraan ng kaligtasan. At dagdag pa rito ay ang masyadong individualistic na pananaw ng marami ngayon na nagsasabing kanya-kanyang paraan yan. Ngunit malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama o makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." So, sang-ayon sa ating Panginoong Hesukristo, it is exclusive. Hindi pwede kanya-kanya. Ang tanging paraan ay sa pamamagitan lamang niya. At sa biyaya ng Panginoon ay titinan natin particularly ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma upang makita natin ano nga ba ang kaparaanan at bakit natin tinitindigan ang katotohanan na ang ebanghelyo lamang o ang gospel lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang tanging paraan ng kaligtasan. Meron tayong 4 na bagay na ikukonsidera. Una, bakit ba natin kailangan maligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo? 2, paano maliligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo? 3, ebidensya ng kaparaanan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ebanghelyo. At 4, ang dakilang benepisyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ebanghelyo. So 2 lamang ho ang titinan natin ngayon sa episode na ito at ang susunod na 2 pa, number 3 and 4, ay sa susunod po na episode. Now, ang paraan ng ating gagawing pag-aaral ay susubukan natin subaybayan ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, particularly nga mula chapter 1 hanggang chapter 5. At meron tayong 2 rason kung bakit ganito ang gagawin natin. Una, para masundan natin ang flow of thought ng may akda ng apostol at makita natin na hindi ito mensahe na likha ko o likha ng church namin, kundi ito talaga ang mensahe ng apostol. And then pangalawa, para magbigay ng halimbawa sa mas maayos na pag-handle ng salita ng Diyos. Hindi kagaya ng ginagawa ng marami na ang tawag ko ay barbecue theology or barbecue doctrine na kukuha ng talata dito at doon, tutuhugin at hindi ikukonsidera ang konteksto at pinakaibig sabihin, at dahil nagsama-sama nila ang mga talata, ayan na, meron na silang katuruan o meron ng doktrina. Well, hindi ho yun ang tamang pag-handle ng salita ng Panginoon. So, tayo ho ay lumunsad sa pag-aaral na ito at simulan natin sa chapter 1 ng Romans. Romans chapter 1, verse number 15. Sinaysay ni Apostol Pablo kung ano ang kanyang misyon. "So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome." Bakit daw? "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." So nakita natin dito na ang pangunahing pangangaral o
misyon ni Apostol Pablo ay ipangaral ang ebanghelyo. If you remember sa ating nakaraang episode, ang pangunahing mensahe ng mga apostol ay hindi relihiyon, hindi 10 utos, hindi mga mirakulo, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, particularly ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, bakit ba natin kailangang maligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo? As Paul said, it is the power of God unto salvation. Ang maising sagot po dyan ay dahil tayong lahat ay mga makasalanan at nagkasala laban sa Diyos na nasa ilalim ng matuwid na puot at hatol ng Diyos at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ito ang ginawang malino ni Apostol Pablo sa mula chapter Romans 1 verses 18 hanggang chapter 3 verse 20. He spent all that time para ipakita, Hudyo ka man o Hentil, may kopya ka man ng Biblia o wala, ikaw man ay hindi tagasunod ng utos ng Diyos o masigasig na nagsusumikap sunod sa kautusan ng Panginoon, ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng hatol at puot ng Panginoon sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang sabi ni Pablo sa Romans 1:18, bakit ba natin kailangan maligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo? Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos, saan daw? Laban sa lahat ng mga kasamaan at kalikuan ng mga taong sumisikil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. So again, God is not indifferent. Hindi baliwala sa Diyos ang anumang kasalanan ng tao. Siya'y napupuot. Ang lahat nagkakasala sa kanya nasa ilalim ng mga tuwid na hatol ng Panginoon at walang makakatakas dito. Ang sabi niya sa Romans 2 verse 3, kaya ikaw, tao, akala mo ba'y makatatakas ka? Makakalusot ka sa hatol ng Diyos? Kung humahatol ka sa iba, ngunit gumagawa ka rin ng masasamang gawain, hinahatulan mo, maaaring ang tingin mo sarili mas mabait, maaaring mas relihiyoso ka sa iba. Okay, that's good. Nevertheless, ang katotohanan na ito, anumang bait mo natin sa iba, ay naman tayo mas karelihiyoso sa iba, tayo pa rin nagkakasala at nasa ilalim pa rin tayo ng hatol ng Panginoon. At ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ang sabi niya sa verse 11 chapter 2, for there is no respect of persons with God. Ano man ang kulay ng iyong balat, ano man ang lengguwahe na iyong sinasalita, ano man ang grupo ng relihiyon na kinakaniban mo, hindi yun ang concern. Ang concern ng batas ng Diyos sa ito, ikaw ba'y nagkasala o hindi? At ang katotohanan na ito, lahat tayo ay guilty. Ang sabi ng Romans 3 verse 9, what then? Are we Jews any better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. As it is written, none is righteous, no, not one. So this is our condition. Ito yung kondisyon nating lahat. Lahat tayo ay nasa ilalim ng lahat tayo nagkasala laban sa Panginoon at nasa ilalim ng matuwid na hatol ng Diyos. Well, bakit natin ito dinidiinan? Bakit ito mahalaga? Ang sabi ni Jesus sa Mark chapter 2 verse 17, and when Jesus heard it, He said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners. Again, maraming tao ang tingin sa panahon natin ngayon, tingin nila sila'y mabuti, sila'y maayos, sila'y nasa tamang grupo, nagsisimba sila linggo-linggo, nagpe-pray sila gabi-gabi, hindi minsan lang sila nagkakasala, do hindi aminado sila, hindi sila perpekto, at maraming tao ang tingin nila sa kanilang sarili, siguro naman pasado sila, siguro naman pasok sila, siguro naman tatanggapin sila ng Panginoon. At ito yung tinutukoy ho dito ng ating Panginoong Jesus, kapag ang tingin mo sa iyong sarili, okay ka. Pag tingin mo sa iyong sarili, may pag-asa ka, hindi ka lalapit sa manggagamot ng kaluluwa. Hindi ka lalapit kay Jesus para ka maligtas. At ito ang ginagawa ni Pablo sa chapter 1 hanggang chapter 3 ng Romans, ipakita na wala sa ating may kakayahan para iligtas ang ating mga sarili. At ginawa niyang malinaw ito pagdating sa chapter 3 verse number 19. Ang sabi ni Apostol, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth might be stopped, and all the world may become guilty before God. Again, ang trabaho ng kautusan ay hindi para tayo gawing matuwid, kundi para ipakita na guilty tayo. Parang salamin, pag humarap ka, hindi ka naman lumilinis.
nakikita mo lang kung ano yung dumi. At pagdating sa verse 20, ito yung conclusion ni Apostol Pablo at mahalaga na dapat ay kaisa natin o kaisa tayo sa conclusion ng Apostol. At napakampanganib kung kakaiba ang conclusion mo, paniniwala mo o ng pananampalataya ninyo. Ang sabi sa verse 20, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. And sad to say, napakaraming mga tao sa panahon natin ngayon, kabaligtaran ng paniniwala. Para sa kanila, by the deeds of the law, people will be justified. Ang mga tao ay magiging matuwid at kaya nilang maging katanggap-tanggap sa Panginoon sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. But this is the conclusion of the apostle, and this must be also our conclusion. We should say amen to this, na sa pamagitan ng kautusan ay walang maliligtas. Now, kung hindi sa pamagitan ng kautusan, ay paano nga ba? Well, pwede ba tayong magkanya-kanya? Gumawa tayo ng ating sariling kaparaanan, hindi uubra. Ang sabi ni Pablo sa Romans 10 verse 1, mga kapatid, hangarin ang aking puso at dalangin sa Diyos na maligtas ang sambayan ng Israel. Makapagpapatunay ako na masigasig sila tungkol sa Diyos, subalit hindi ito ayon sa tamang pagkaunawa. So makita hindi sapat na masigasig. Sincerity, zeal is not enough patungkol sa kaligtasan. Hindi sapat yun. Merong tamang bagay na dapat maunawaan at sampalatayanan ng isang tao upang tunay siyang maligtas. Anong sabi ni Apostol Pablo? Anong ginawa nila sa verse number 3? Dahil hindi nila nauunawaan ang pagiging matuwid na nagmumula sa Diyos. Please take note of that. Yung katuwiran na nagmumula sa Diyos. Ano daw ang ginawa nila? Nagsisikap silang magtayo ng sariling paraan upang maging matuwid. Hindi sila nagpasakop sa paraan ng Diyos sa pagiging matuwid. Ano daw? And again, nakakalungkot sapagkat maraming tao ito ang kalagayan. Nagsisikap gumawa ng kanilang paraan para maging matuwid sa harapan ng Panginoon. At ayaw nilang kilalanin yung ginawa at binigay na paraan. Well, ano yung paraan na yun? If we'll go back sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ito yung kapangyarihan, ito yung paraan na binigay ng Diyos, and they reject the gospel and they try at sinusubukan nilang iligtas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kaparaanan at hindi yun uubra. So, bakit natin kailangang maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Sapagkat tayo yung mga makasalanan nasa ilalim ng puot at hatol ng Diyos at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Well, paano naman tayo ngayon maliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Babalik tayo doon sa verse number 16 ng Romans chapter 1. Ang sabi, hindi ko ikinihiya ang Ebanghelyo. Bakit daw? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Paano? Sa bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Now, I know itong salitang pananampalataya ay masyado ng pamilyar sa marami and nagiging kaparehas na lang ito ng salitang paniniwala and just merely having or acknowledging yung impormasyon. No, ang pananampalataya ay binubuo ng tatlong mahalagang bagay. You must have the knowledge, alam mo dapat. You must agree with the information, agree ka, hindi ka kontra. And then pangatlo, you must trust, yung tiwala. At maraming mga tao alam ang Ebanghelyo, pero ang tiwala nila ay nasa pagsunod nila. Ang tiwala nila ay nasa grupo nila. Ang tiwala nila ay nasa performance nila at wala kay Jesus. Therefore, hindi yun tunay na pananampalataya. Ang sabi ni Pablo sa Romans 3 verse 20, sapagkat walang sino mang ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawang batay sa kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay nagkakaroon ng kamalayan ng kasalanan. Again, ang pagsunod sa kautusan ay hindi magdadala sa tao sa langit. Ang kautusan, ang trabaho niya ipakita kung gaano tayo kadumi. Well, kung hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng ating mga performance, paano ba? Sabi sa verse number 21, subalit ngayon, in contrast to that, subalit ngayon ay nahayag na ang pagiging matuwid mula sa Diyos. Please take note of that. Hinighlight natin, mula sa Diyos ito. Hindi ito galing sa atin. Pagkat hindi natin kaya, dapat manggaling sa Panginoon, biyaya ng Diyos. Ang pagiging matuwid mula sa Diyos ay nahayag. Paano daw? Ito ay walang kinalaman sa kautusan,
Pinatunayan ito mismo ng kautusan at ng mga propeta. Ito hindi nakakabit sa pagsunod sa kautusan. Paano daw ito? Verse 22, ang pagiging matuwid mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Hindi ka lang basta agree sa mga information, particularly about the gospel, kundi nahandun ng tunay na tiwala mo kay Jesus sa ginawa niyang pagliligtas na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Ito ay para sa lahat, Hudyo ka man o Hentil, lahat ng tao, ng mga sumasampalataya. Yamang sa lahat ay walang pagkakaiba. Wala daw pagkakaiba. Ano yung pagkakapare-pareho natin? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, malinaw ho dito na sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo ang kaligtasan. Bakit? Sapagkat lahat tayo makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Dapat tayo tumingin hindi sa ating sarili kung hindi sa labas sa atin, sa tagapagligtas na binigay ng Diyos sa atin. Isa pang talata na galing kay Apostol Pablo sa Efeso 2, talatang 8 hanggang 9, malinaw dito, dahil sa biyaya, kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sinumang makapagmalaki. Hindi humalabo ang salita ng Panginoon. Malinaw. Bakit natin kailangan maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Sapagkat lahat tayo ay makasalanan na nasa ilalim ng matuwid na puot at galit at hatol ng Diyos at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Paano tayo maliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At itinan natin yung dalawa pang punto hanggang chapter 5 ng Romans next episode ng Faithful Bible Truths.